Hello, WaluTube again. So, kumusta mga subscribers, mga viewers? Here we go again. So, may panibagong vlog na naman tayo na walang script. So, pag-usapan natin ngayon related sa entertainment with a little bit of politics also. Sana also mayroon akong i-update na news from the other location. So, bago yan. So, pag-usapan natin. May pag-usapan tayo nung nakaraan, no? About sa Eat Bulaga, no? Na may ginawa na naman si Yorme na very interesting things, no? So, panoorin po natin ang video ito. Isa! Hi! Oh, live ka sa Itbulaga ngayon. Ah. Riza, kamusta naman ang New Year mo? Okay lang po kahit malungkot. Bakit malungkot? Bakit naman malungkot, Ate Riza? It's okay. It's okay. Don't worry. Bakit Namatay malungkot? po si nanay ko ng December. Ha? Sorry, ano? Ano, Riza? Na wala na po yung nanay ko po ng December. Uy, condolence ha? Wala. Oo, nakikiramay kami. Kay December. December 6. Oh. Di bale, nasa mabuti. Kasama na niya si Jesus. Okay na rin yun. Huwag mo nang alalahanin masyado. Life must go on. And I'm pretty sure, masaya din naman siya. Siyempre nag-aalala yun para sa inyo. Pero, ganun talaga ang buhay. Lahat ng bagay may katapusan. Kasama na ang buhay natin dyan. Ang importante, anong gagawin natin sa mundong ibabaw dito sa sanlibutan habang tayo'y nabubuhay. O katulad mo, di ba? May umaasa pa sa'yo. May anak ka na ba? Opo, O, kita mo. O, nanay ka din. Tama. Siyempre, ang nanay mo, ang gusto niya, mapabuti kayo. And I'm pretty sure ganun din para sa iyo. Oh, 'di ba? Ganun din ang naiisip mo para sa mga anak mo. Ha? Oh, huwag ka na malungkot. Ay, masakit. Ako ulila na. Ulila. Ikaw, boy. Meron pa naman po ako. Oh, ako ulila na ako, nanay, tatay. Ba't ang buhay kailangan magpatuloy eh. Oh, minsan marami tayong mga lubak Mismo. na madadaanan sa journey ng ating buhay. Minsan nga matitisod pa tayo eh. Oh. Minsan may mga karayom na kumukurot sa ating puso. Oh, but New Year ngayon, there's brighter days to come. Tama. Marami pang masisiglang araw na Mismo. darating sa buhay natin. out talaga. No. Ngiti ka naman. Ay. So, ayun, no? So, dito natin makikita na talagang may sinseridad si Yorme. At yung show mismo ni Taping Eat Bulaga ay may sense, no? May puso. At isa pa, may aral, no? Lalo na sa mga taong nawala ng pag-asa sa buhay o may nasa oras ng kalungkutan o pagsubok sa buhay, no? So, it is a great thing that we heard that with Yorme at marami tayong matutunan from him dahil in regards to sa tunay na buhay o realidad, no? Yung mga kinakaharap natin araw-araw. Yun po. Kaya the best talaga ang G sa Getly na programa ni Eat Bulaga dahil yung mismo mga kababayan natin ay yun yung way na malalaman natin yung mga sitwasyon sa buhay nila, anong nangyari nila. At hindi lang yon, even doon na may kalungkutan, kahit papaano napapalitan ng saya dahil sa programang G sa Gately,
na ang hangad lang ay makatulong at magbigay ng saya. So, tapos yun ang kaibahan ng 8 Bulaga GMA7 versus sa kabila na pinipilit pa rin gamitin ang pangalang EB kahit wala pang dokumento o wala pang registered documents to prove na pwede nilang gamitin, no? So, yun ang kaibahan. So, malalaman mo ngayon yung kaibahan ng dalawang programa kung sino ba talaga yung may aral o sino yung walang aral o wala kang matutunan. Puro lang camera, puro lang ah, walang o hindi makakatotohanang karakter sa isang show. So malalaman mo kung anong pinagkaibahan ng Jimmy Itbulaga 7 versus self-proclaimed Itbulaga TV5. Okay. So medyo napaka-interesting ang yung ginawa ni Yorme sa babae. Even though nasa kalungkutan siya, pinasaya siya ni Yorme. So the best talaga. So yun po. Dahil nasabi kong the best, meron din akong ibabalita sa inyo. Punta naman tayo sa politics. Politics naman tayo, no? So, nung nakaraan, I think January 2, naglabas o kahapon na pala naglabas ang Okta Research kung sino daw yung pinaka-prefer, no, na senator for 2025. No, ipapakita ko sa inyo kung sino yung pinaka-preferred na mga tao for 2025 based on survey from Okta Research. Okay, so ipapakita ko sa inyo. Ayun. So nakikita mo naman kung sino yung nasa picture, di ba? So wala nang iba, isa si Yorme sa preferred choice ng mga botante for this coming senatorial election 2025. At ang isang top niyan ay si Erwin Tulfo at si Bongo. So, parang magaling yung combination nila once na itong tatlong ito ay nasa Senado, lalo na kay Isko Moreno Dumagoso, no? Dahil I believe at I'm positive na marami silang may ambag sa gobyerno at saka sa bansa natin dahil sa yung talino nila, sipag nila at in sense or in the spirit of public service. So, I believe na marami pa silang matutulungan habang nasa Senado sila, no? So, which is nakikita natin dito na ang mga botante ay naging matalino talaga. Natuto sila sa mga, hoping na natuto din sila sa mga nakaraang nangyayari, lalo na sa Senado, na may mga senador dyan na ilang dekada na o ilang taon nang nakaupo sa Senado, hanggang ngayon wala pang nagawa. Yung iba dyan, nag-retire na, wala pa rin naiambag o walang nagagawa. Puro ngawa lang. Puro lang media, no? Puro lang media pero sa totoo walang resibo, no? So the best po ang is a good news po or masasabi kong the best choice ng mga tao ngayon ang sa Senado itong tatlong ito. So congratulations sa mga tao na buboto o pumili sa tatlong ito dahil there's a big chance na aangat naman tayo at magkakaroon ng panibago o pagbabago o magandang serbisyo sa gobyerno with the help on these three persons or personalities na ilalagay natin sila o iluluklok natin sila sa Senado, no? So yun po. So sa susunod naman natin na update ko, no? May babalita ko sa inyo, may isang lugar doon sa ang isang city
na may isang mall sa isang city na nilooban, no? So maraming nalimas na pera. What I've heard, may nawalan daw medyo million daw yung nalimas na pera. So may ipapakita ko sa inyo. At isa pa, parang na-identify na po yung mga robberer, no? Nangyari po itong robbery sa isang mall, sa Usami City po ito. I think ang pangalan ng mall is Gaisano City Mall. So nilooban ng tatlong ito. Ang ginawa nila ay binutas nila yung ilalim ng flooring ng mall para malimas o manakaw yung mga alahas doon, no? So ito, as per update from the source, itong dalawa daw ito ay nahuli na. So nahuli na raw at na-apprehend na daw ng mga pulis. So yun po, no. So ito na yung proof na medyo pahirap ang buhay, lalo na ngayon na ang presyo ay nagtataasan na, no? So kakaiba ngayon ang mga nangyayari ngayon. Imbis ang mabilis ang serbisyo ng pamahalaan natin ngayon, pero iba pala ang bilis ng serbisyo, bilis ng taas ng presyo ng bilihin natin. So medyo nakakalungkot yan. So hoping na itong problemang ito ay ma-resolve ng kasulukuyang gobyerno natin, no? Na itong problema about sa tumataas na presyo, lalo na sa agricultural products, especially rice, tsaka lahat ng mga commodities. So dapat kasi yung mga commodities na yan na hindi nagtataas, kasi daily needs yan ng mga tao. So I'm hoping din naman on this year 2024 na mahanapan ng paraan ng gobyerno na maayos o ma-resolba ang problema sa presyo, no? O kaya insentibo para sa magsasaka natin, para yung magsasaka natin ay hindi mahirapan na magtanim ng gulay at saka palay. So yun po, maraming salamat again sa pakikinig sa vlog ko at saka sa update ko. Salamat sa mga viewers ko dyan at saka mga subscribers. So again, thank you again. So bye-bye. See you guys. Hi guys, subscribe na kayo rito. Follow nyo si WalloTube. Yun, no? Yay! Thank you, Yorme. Okay, eat bulaga.